we requested Ate Joanne na to testify what had happened to her. Kasi sabi nga natin, yung ginawa ng Diyos sa buhay nila ni Jonel ay will become a pattern to your generation na mayroon tayo ng another set of pattern for your generation which kayo talaga ang hinahanda ng Panginoon and pinoform to be a Christ-like generation. Yung finishing generation is a Christ-like generation. So, isa sa mga susi doon ay nagsabi si Pastor Jerry na ang accurate connection natin, itama natin. Ang nagsisecure talaga, dinala tayo dun sa original pattern. Actually, Papa Lo and Mama La has this kind of pattern. Sumunod lang tayo doon sa pattern na inestablish ni Pastor Abraham, ni Pastor Rina Joyce sa kanilang pamilya at we have the same result because we follow that kind of pattern. Tama? And then, ang makakasecure dito sa inyo, sa finishing generation, ang makakasecure sa inyo sa bagay na ito ay yung connection nyo talaga na hindi kayo ma-disconnect at hindi kayo ma-alter. Kaya nga, kung meron man kayong kailangan ayusin ngayon, lagi kong sinasabi, ay yung accuracy ng iyong connection. Paano po, baka may tanong, paano po ang mga magulang ko biologically ay hindi accurate ang connection? Then, itama mo ang connection mo sa spiritual parents. Who is the pastor? Who is the setman in the house of God where you are connected, where you are attending? So, saan GH pa yan? Ayusin mo ang connection mo sa setman, no offense at all. Ayusin ang ayong pag-o-honor kasi si Lord ang bahala. Nakita ba natin ito? So, itong pattern na ito, hindi po ito actually bago. This is parang dinala lang sa next level. Sabi nga natin, Papa Lo's heart, Pastor Abraham's heart, and Pastor Arina Joy's heart is in this kind of pattern. Ganun talaga. Kay Attorney JB at tsaka kay Engineer Rio, ganun ang pattern. Pastor Abraham secured this kind of pattern and mamala. So ganun din sila, walang involved emotional involvement at first kasi sinecure muna ng magulang. And it so happened that Engineer Rio or Rio, Kuya Rio is marunong kumonekta ng tama sa tamang source. Kaya ang orchestration ng Panginoon ay makita natin sa buhay nila. And it all been secured by the father of the tribe o yung si Papa Lo o Pastor Abraham. Ngayon, doon tayo papasubmit. May grace doon. Meron ito ng mayroon ng biyaya, may grace. Kaya nga pag sinurrender natin ang kalooban natin sa Panginoon, may biyayang dadaloy. So, sa generation nyo ngayon, ito yung sinisecure ng mga spiritual parents. Lalo, kasama kami doon ni Pastor Jerry kasi hindi na pwede ngayon yung nag-iisa. Success is not a solo project, di ba? Sa finishing generation, kailangan covenanted tayong lahat. Hindi ito ang mandato natin ay hindi ito gawain ng isa lang. Kailangan meron tayo darating ang panahon na we need to synergize together. Meron ng covenanted relationship. Kaya hindi pwede ang sulusuluhan lang. Kailangan ang covenanted relationship yun ang ating malakaran as finishing generation. Nag-uumpisa yan sa ating puso. Kaya yung laging gustong mag-isa, yung mga nag-isolate, pag may nagsasama-samahan, halimbawa magkakasama, mag-isolate ka, is something that is an indifferent spirit and we need to hate that kind of demonic spirit. Yan ay very dangerous yan na espiritu na hindi nakikipag ka, alam mo yon, spirit of indifference yan, indifferent spirit. Hindi yan nakakatuwa sa harapan ng Diyos. Kaya kung sino ang meron nito, isuka mo yan na espiritu na yan dahil hindi yan makakabuti sa'yo. Dahil sa atin, kailangan sa pag sinabing finishing generation, covenanted to each other. Despite and in spite, we love one another. Diba, minodelo yan sa atin, sa Jed's tribe. No complain, no murmuring, no walang mga backbiting, but the love of God is
in each every one of us. Ito yung kailangan natin malakaran. Anyway, yung video ng engagement ni Junel at ni Joanne ay isi-send mamaya-maya ni Pastor Jerry. Pwede niyong panoorin pero hindi naman to command. Kung gusto niyo lang panoorin at ma-receive ang grace, makita ang pattern, and when you desired about that, si Lord ang tatrabaho sa pamamagitan ng ating mga spiritual parents. Kaya ang connection itama dahil pag hindi accurate ang connection natin sa ating mga spirit sa house of God, may problema tayo. Akala nyo lang wala. May problema tayo. Pag hindi accurate ang connection nyo sa spiritual parents nyo, hindi accurate ang connection sa house of God, may problema. Ito muna ang mga ayusin. Magre-reflect tayo, what is that? Magre-redefine ulit tayo ng ating mga connection. Amen ba? So, ang ating pag-uusapan is redefining our source. Sino ba talaga ang source natin? Nandito na ba tayo? Mayroon pa tayo ng konting oras? Mayroon pa tayo ng mga around 30 minutes. Okay lang. So, engage everyone. We are praying, of course, we are praying together with your spiritual parents. We are praying for your partner in destiny to be secured. Pero kahit na nagpe-pray ang inyong mga spiritual parents, kung hindi accurate ang connection ninyo, may sabit yan. Hindi yan lilinya according to what God had been orchestrated long before. Because God's position, God's perspective is He had seen the end from the beginning. Nakuha ba natin? So, tapos na yon. Kaya lang, kung hindi tayo align, kung hindi accurate ang connection, hindi tayo accurate ang alignment, may problema. Hindi ang Diyos ang problema, hindi rin ang Word ang problema. Ang problema kadalasan tayo. Itinatama natin dapat ang ating connection, ang ating pakikipag-covenant sa ating spiritual parents, ang ating pakikipag-covenant sa house of God. Tama bang relasyon natin sa house of God? Tama bang relasyon natin sa ating mga kapatiran sa house of God? Kasi itong mga bagay na ito, kung hindi ito accurate ngayon, may problema tayo. So, ang isang manampalataya o tayo tinatrabaho tayo ng word at ng spirito ng Diyos, hindi tayo mababago ng sitwasyon na may maling desisyon, okay? May sitwasyon tayo, ang time, ang sabi kasi ng iba, I will just be changed by time and by the situation. No! Sino magbabago tayo? Magdidesisyon tayo ng tama. Wag tayong paluloko ng mga statement na mali na, oh, it's just that time that will change you. No, kung kahit na 2 years yan, 10 years yan umabot, kung di ka marunong magdesisyon ng kung ano ang tama, walang mababago. It's here. Kahit punong-puno ang espiritu natin ng spirit ng material of God. Pero kung ang mind natin hindi natin itinama, meron pa rin kailangan trabahuin ang mind. Okay? So, redefining our source. Napakahalaga na ang katanungan dito ay, sino ba talaga ang lagi kong pinapakinggan at sinusunod? Okay? Tanungin natin, sa araw-araw kong pamumuhay, sino ba talaga ang pinapakinggan ko at sinusunod ko? Okay, pag mali ang pinakinggan natin at sinunod natin, mali ang source. Mali ang result. Mali ang result, okay? Paano ako makinig? Paano ako makinig? Anong perspektibo ang ginagamit ko pag napakinggan ko ito? Pag may maling result sa atin, mali tayo makinig. Tama ba? And ano ang pinapakinggan ko? So, ang ating text ay Mark 4:24. Isulat nyo sa mga nagtitake note. Mark 4:24, Luke 8:18, Genesis chapter 3, verse 9. So, what you listen to, how you listen, who you listen, whom you listen, okay? What, how, who. The quality of what you are listening. Kung papansinin natin, pag bumalik tayo sa Genesis, ang pinaka-ugat ng kasalanan ay yung
yung first mistake o yung unang pagkakasala ay ng tao ay because he listened to the devil. Yung sinasik na spirit of doubt ng serpent kay Eve, yun ang lumago, pati si Adam nadamay, and Adam, he directly disobeyed the instruction or the command of God. Kaya ang result ay death. Yun ang ginamot ng pagkamatay at sinolusyonan ng pagkamatay ni Jesus Christ, the second Adam, sa krus. His death on the cross, Jesus' death on the cross is the solution to the entire mistake of and sin of the first Adam. Okay? Paano nagkasala ang first Adam? Si Eve, nakontamina ng serpiente, nakinig siya ng nakinig doon, nakipag-fellowship siya sa serpent, tinanggap niya mga spirit of doubt, tinanggap niya yung mga word na hindi galing sa Diyos, and because of that, na-deceive si Eve. Yung deception ni Eve nagdala kay Adam sa direct disobedience, and the entire humanity was been affected. Praise God for His mercy and His love. He gave unto us His begotten, the only Son, Jesus Christ, to die on the cross para magkaroon ng permanent solution ang lahat ng problema na dala-dala nitong pag-disobey ni Adam in Genesis. I hope clear ito sa atin. I'm just giving a paraphrase of this history. So, the death of Christ na solution to everything ay ito yung ating tinanggap. Kaya nga, itong solution sa lahat ng bagay, alam natin, naunawaan natin, pero kung mali ang desisyon natin sa bawat araw, hindi natin yun mapapakinabangan na solusyon na dala-dala ng pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag ba ito? Kung sa bawat araw ng ating buhay, hindi tayo intentional, magpabago, magpalago, magdesisyon ng tama, ilaban ang future natin, ilaban itong kung ano ang mali, tanggalin sa buhay natin, kung ano ang narinig natin na salita ng Diyos, ating lakaran, kung hindi tayo deliberate at hindi tayo vigilant mag-decide, walang mababago. Walang mababago. Kaya nga kailangan. So the first mistake of the mankind, of the human race, through Eve or Adam and Eve, because they listened to the devil. So now we need to redefine our source. Every time you have in your thought the spirit of doubt, that is a voice of demon. Pag mayroon ng, ito kaya yun? Si Lord kaya yung nagsalita sa akin? Paano, yung mga ganyang klase na kaisipan, boses siya ng dyablo. So anong dapat niyong gawin? Yan ay kamuhian, iluwa, hindi paniwalaan. Doubt is a voice of demonic spirit. So hindi yan dapat maging portion natin, okay? Because this coming season, ang darating na mga panahon, in the days to come, it will be demonic and will be more evil. Thus, the church must be accurate even more and take up the position as God's partner on the ground. Co-heir of Christ. Ito dapat ang puposisyon na natin. Paano kung sa bawat araw lang, luray-luray ka na, nagpa-dwell ka doon sa maling posisyon? Paano ka maging kapartner ng Panginoong Hesukristo kung mali ang perspective natin? Kung on a daily basis, we are not positioning ourselves in that authority of Christ, that we are in position far above all powers, all authority, all principalities in the heavenly places, and the enemy is far below. Kasi every time we operate in flesh, yung self ay pinalalago. Pagkain niya ng dyablo. Pag ang flesh and self natin pinalalago, nag-ooperate tayo doon, we are feeding demonic spirit na nandyan lang sa tabi-tabi. So, can we fix this from
once and for all, ma-fix natin ito na every time I operate in the flesh, in-empower ko ang demonyo. Every time I operate in the area of self and flesh, ang nai-empower ay ang demonyo. Eh kung may demonyo tayo sa loob, disobedience is a demon. Stubbornness is a demon. Kilalanin nyo to, huwag kayong maging casual. Huwag kayong maging casual. Ang maraming kabataan ngayon, halimbawa ganito, okay, nag-picture taking, picture taking. O kaya meron ng, picture taking. Ang isa doon, 5 ng picture taking. 5 na ang lima na ang nagkukuha ng, kasi puro may cellphone. 5 na ang kumukuha ng picture. Sasabihin ng setman o kaya sabihin ng, oy, isa na lang dyan ang kumuha ng picture. Pumunta na kayo. Ang iba pinangalanan pa. Casual ng iba. Nanatili silang 5 doon. Very casual ang generation nyo ngayon kung hindi kayo vigilant. At yung 5 na yun na nagkukuha ng picture, hindi marunong makinig. 5 pa na hanggang nagtapos ang picture taking as I observe, ay naku, walang nakarinig sa tinig ng mga setman o ng mga people above them. Wala. Because of the stubbornness and of the spirit, and alam mo yun, napaka-casual. Hindi yun tama. Hindi yun nakakatuwa sa banal na spirito. Kaya yung obedience nyo, itama nyo dahil, dito ang bottleneck ng inyong mga pag-orchestrate ni Lord ng mga bagay para sa inyo, para sa future nyo. Pag may spirit of stubbornness, pag may spirit of indifference, pag may spirit ng worldliness, yan ang mga makakasabotahe. Ito ang pakaingat-ingatan nyo dahil hindi tayo dapat maging casual. Natutunan ko yan ng bagay na yan na mahirap maging casual, mahirap maging unmindful, yung namuhay. Very casual. Pag very casual tayo o yung unmindful, yung hindi binabasa ang lahat ng bagay sa spiritual aspect, alam mo yun, ay nagiging very familiar. Pag naging familiar, una lang yan, nagiging ang galing ko talaga. Next na level niyan, ang yabang na. Yung yabang na yan ay lalago pa yan. Kung hindi yan maputol ngayon, lalago pa yan. And hanggang maging pride, pride goes before distraction. Ang dulo niyan, distraction. Hindi yan ma-identify ng kabataan yung generation nyo ngayon. Kailangan ma-identify yan because hindi yan makakatulong sa inyo. Hindi ko kayo syempre pinapagalitan ngayon. Pinapakilala ko lang sa inyo na itong klaseng mga attitude ay ang magsasabotahe sa inyo kung nandyan pa kayo sa posisyon na yon. Pero kung atin yan trabahuin na mawala tayo, dyan sa mga posisyon, disobedience, stubbornness, pride, worldliness, yan ang mga, so pag nanonood ako, halimbawa, nakakita, hira ako manood. Nakakita ako ng mga generation, awang-awa ako sa kanila kasi basang-basa mo ang mga karga nila. Kaya wag kayo papalamon sa worldliness. Huwag kayong palalamon sa worldliness. Pag nilamon tayo ng worldliness, ay mahirap na. Okay? Hindi pwede na ma-misled tayo o ma-misguided sa panahon ngayon. Buksan natin ang ating verse sa 1 John chapter 4. Are you still here? Oh. Meron kasi tayo ng kailangan. Malakaran ngayong linggong ito. Okay? 1 John chapter 4 verse 1. Paraphrase ko ang salutation ni John the Beloved. Dear friends, dear finishing generation, are you a finishing generation, part of this finishing generation? Do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit they have comes from God. For there are many false prophets in the world. This is how we know if they have the Spirit of God.
If a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in a real body, that person has the Spirit of God. But if someone claims to be a prophet and does not acknowledge the truth about Jesus, that person is not from God. Such a person has the spirit of the Antichrist, which you heard is coming into the world and indeed is already here. But you belong to God. Pag may katabi kayo, sabihin nyo, you belong to God. My dear finishing generation, you have already won a victory over those people because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Do you believe this? Receive this. That the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Those people belong to this world, so they speak from the world's viewpoint and the world listens to them. But we belong to God, and those who know God listen to us. If they do not belong to God, they do not listen to us. That is how we know if someone has the spirit of truth or the spirit of deception. Yan ay iayusin natin. So kung mayroon kayong mga kaibigan na ayaw makinig ng iyong sinasabi at katotohanan, ibig sabihin, hindi mo kasing espiritu yon. Pag hindi mo kasing espiritu, don't fellowship with them unless you hear clearly an instruction from the Holy Spirit na may gagawin ka doon sa taong yon. Kasi mahirap dahil ang espiritu ngayon na nasa mundo, litaw na sino ang may daladalang espiritu ng Diyos at sino ang may daladala ng espiritu ng Diablo at sino ang may daladala ng mixture, Diyos at demonyo. Hindi pwede sasabihin nila God and demon magkasama. Hindi pwede. Hindi po pwedeng panahanan siya ng Holy Spirit na pinili niya ang activity ng Diablo. Bakit malilito tayo nito? So ngayon, titiyakin natin araw-araw sa ating paggising sa umaga, what spirit is operating inside of me. Kung meron ng instruction sa iyo ang spiritual parents mo or parents mo na hindi mo sinunod, you directly disobey, ay hindi mo masabihin na Holy Spirit ang daladala mo. So ang daladala niyang ng taong ganyan na disobedient at stubborn ay hindi espiritu ng Diyos. So anong klaseng espiritu? Diablo. Kahit manampalataya, hindi siya manampalataya. Ang isang disobedient at stubborn, hindi yan manampalataya. Nakukuha natin, pinili niya mag-disobey, pinili niya maging stubborn, kahit may understanding siya ng pagiging born again, but he directly choose to disobey, ay may kailangan siyang ayusin. So paanong pag-ayos? Dumesisyon tayo ng tama. Paanong pagdidesisyon na hindi ko dapat ito i-embrace sa buhay ko ang pagiging stubborn, ang pagiging disobedient, kundi ako ay magpapasakop sa kung ano ang pananalita at utos ng Diyos sa pamamagitan ng aking mga magulang o spiritual parents. Diyan naman lagi nag-uumpisa. Kaya nga, naalala ko nun si Joanne, bata pa siya, marunong na mag-piano at nakiusap sa akin ang worship team kasi nung nasa Jubel kami that time, nag-exit ang aming pianista, dalawang pianista. At nakiusap sa akin ang worship team na kung pwede ay si Joanne ang piano. But sabi ko sa kanila, pag tama ng pagsunod sa akin ng anak ko ay saka ko siya papayagan na mag-involve dyan. And then, sa testing naman namin talagang okay ang obedience ni Ate Joanne. But one time, meron siya nang na-overlook na hindi nasunod na sinabi ko, hindi ko siya pinatugtog. Sabi ko, takang-taka sa akin sa worship team. Sabi ko, ay hindi po pwede na ang isang disobedience, sa tingin nyo ba, bababa ang banal na spirito at kasi tumugtog siya, okay lang, hindi wala naman nakakita, ako lang, ang salita ko lang ang dinisobey niya. Alam niya, hindi ko siya pinatugtog, dalawang, something like that, dalawang service. More than.
Hanggang hindi niya na-deal yun sa buhay niya na yung pagsunod ng tama. Hindi ko siya pinatutugtog. Kaya sabi ko sa worship team, hindi baling mag-akapela tayo. Kasi lalo na kayo kung hindi kayo mga masunurin. Dinidiscuss ko yan sa worship team. Hindi kayo mga masunurin, tapos tutugtog kayo. Anong klaseng espiritu ang bababa? Anong klaseng espiritu ang ibibigay na signal sa congregation? Anong klaseng espiritu ang maghahari dyan sa atmosphere? Kung ang mga worship team ay hindi masunurin sa loob ng bahay, hindi masunurin sa loob ng simbahan, pero tumutugtog, di ba? We don't want a fake worship instrumentalist. Ang gagaling tumugtog pero ang spirit dimension demonic, we do not like to have that kind of worship team. Kaya gulat na gulat sila na sinabi ko na hindi pwede tumugtog ang anak ko kasi hindi pa tama ang pagsunod niyan sa amin sa bahay. Hindi siya. Nagulat. Pati ang worship team doon sa Jubel, pag sinasabi ko, wag kayong tutugtog ngayon, pare-pareho kayo, ganito, ganyan. It's very strong, but we need to be like that. Dahil quality ang hinahanap ng Diyos sa atin ngayon. Hindi tayo binibaby ng Diyos. Dahil sa kingdom, may trabaho. Paano ang baby magtrabaho? Lalo yung laging, mayroon pa ba sa inyo ng lagi, sana wala naman, yung laging pang, sana tinawagan naman lang ako, sana binisita man lang ako, sana kinomfort man lang ako. Ay, pag ganyan hindi ka magiging kabahagi sa finishing generation kung ganyan pang kaisipan. Tama ba? We're not that kind of generation that God is looking for. Kailangan warrior. Pag warrior, may strong stamina, vigilant, militant. Hindi pwede ang finishing generation ay lumay-lumay. Mas makasi ang pakiramdam ko ngayon. Kaya kung pwede, sana may tumawag sa akin. Ay, hindi ka pang finishing generation. Mag-isip-isip tayo. Nakukuha ba natin? We must be militant. We must be a warrior, warring bride of Christ. Hindi pwede tayo magmalamya dahil ang darating na panahon ay hindi pang malamya. Ang darating na season ay sa mga warrior ay hindi pwede pang malamya. Hindi tayo pwede doon sa lalambot-lambot na posisyon. Kailangan mayroon tayo ng perspektibo at maliwanag na understanding that we really need to be so strong at lalo't accurate tayo, maging accurate tayo sa ating mga pagsunod. Kaya dapat mawala sa atin ang stubbornness. May mga stubborn pa ba sa inyo ngayon? Paano ko po malalaman na stubborn ako? Alimbawa, alam mo na, nakilala mo na lalamon-lamon ka na ng worldliness. Yung worldliness ngayon is very aggressive sa generation nyo. Pag nalalamon-lamon ka na ng worldliness, truth versus worldliness, pinipili mo ang worldliness, ay wala na. It's just a matter of time, mapa-fine-tune ka na sa world at hindi ka na sa kingdom. At eventually, lamon ka na pala ng worldliness, yun ang mas mahirap. At tinanggap mo na yon, na-deceive ka na pala. Kaya doon sa 1 John 4, 1 to 6, ba yun na binasa natin? Titingnan, ano ang dapat natin gawin? Pag meron tayong narinig na word, test every spirit. We need to test every spirit. Tama? O number 1, do not believe the spirit first. Pag alam mo ang word ay hindi nag-witness sa spirit mo, we carry Christ, spirit, right? We carry the Holy Spirit. May narinig kang word, parang cross sa spirit mo, do not believe. Because when we believe, it means you open up your spirit to that word. And that word ay matatanim sa ating espiritu at pag di natin na-deal, lalago, ulagwa, mag-grow, at pag nag-grow yan, naging monster, lamunin ang spirit of truth, wala na tayo. Ngayon may balance of deception. That's not our portion. That's not our portion. Our generation must be preserved. Amen ba? Excuse me. So do not believe every spirit. Because the spirit, it's the spirit of God that gives life. John 6:63. Okay, so spirit is tested in you if you can handle what they are saying because
Behind every word is a spirit. Lahat ng salita ay may spirit behind. Dapat mag-operate tayo sa discernment. Pag may narinig tayong salita, do not believe immediately the word. I-test mo muna ito. Pag nag-cross sa spirit mo, don't believe the word para hindi ka makontamina at hindi ma-open ang spirit mo doon sa carry na spirit na yon. May mga nagbabasa pa ba sa inyo ng mga libro na hindi nyo kilala ang author kung anong klaseng espiritu ang daladala? May mga nakikinig pa ba sa inyo ng mga ano to, inspirational speaker, inspirational uh, yung sa YouTube, hindi nyo kilala ang espiritong dala-dala, hindi nyo ma-discern, please avoid those things. Meron tayo ng mga right source. Sa tribe natin, prinoteksyonan, sinecure ito. Kaya dapat kung mayroon man kayong pakikinggan, ay tamang source lamang. Clean. Clean source. In-explain ko na to nung matagal na, di ba? Hindi nyo alam kasi dyan sa social media na yung pinapakinggan nyo ay may dala-dala palang inggit, may dala-dalang insecurity, may dala-dalang galit. O, pag meron sa akin pinapanood yung mga comedian, mga comedian, stand-up comedian, tatawa ka sa mga joke nila, pero ako pag nanonood, dinidiscern ko ang spirit. Meron ako ng stand-up comedian na pinakinggan, ang yabang, higante ang yabang. And I hate it. Hindi ko pinaniwalaan lahat ng sinabi niya para wala akong kontaminasyon. Meron naman akong napanood kasi sasabihin nila Joshua, ma'am, try to look at this. Meron naman akong napangin. Ang kapal ng pagkainggit. Sabi ko, ba't kayo nanonood yan? Wag niyong, kahit tatawa-tawa kayo dyan, pero ang spirit niyan, iniinom nyo pag naniniwala kayo sa sinasabi niya. Makikita nyo ang spirito na ganito. Ngayon, kilala na ang um, manifestation ng spirit. So, we carry Christ. Amen? We carry the Holy Spirit. Do you believe that? If we carry Christ, if we carry the Holy Spirit, those who are operating outside from the truth, outside from Christ, madidiscern ng spirit natin. Magkukross sa spirit natin. So, walang dahilan para makipag-fellowship ka doon sa may carry ng wrong. Tama? Pero hindi ko sinabing mag-isolate ka. Hindi ko sinabing, kasi ang mandato natin is domain. Mandato natin sila. Pero habang hindi pa tayo strong, magpaka-strong tayo, na pag nasa gitna tayo ng mga may dalang demonic spirit, kaya mo i-command ang spirito nila to bow down to what you carry. Nako ha? Yung ganong klaseng stand and position na pag nandun ka, lalo pag nandun ka sa corporate world, nandun ka sa marketplace, na pagagitnaan ka ng mga individual na carry ang worldliness, carry lalo kayo sa school, carry ang wrong spirit, carry ang mga demonic spirit, malago na ang iba. Pinalago na ang yabang, pinalago na ang pagiging stubborn, pinalago na ang disobedience, naging rebellious na, 'di ba? Kasi nagiging monster yung spirit of the devil na by the word natanggap, lumalago yan hanggang ang disobedience naging rebellious na, lumago na, ang offense naging anger na, naging bitterness na, lumalago. So itong mga lumago, nandyan yan sa harap mo, kailangan nandun tayo sa position, what they carry must know how to bow down to what we carry. Because what we carry is the Supreme One, the Holy Spirit, the Lord, the life of the Lord Jesus Christ. Kailangan dun tayo pumosisyon. Pero hindi mo sila utusan. Istaturang palalaguin. Tama? Pag significant ang posisyon natin sa spiritual realm, significant ang iyong presensya sa natural. Just by the way you operate here and now, kikilalanin ka ng mga masamang espiritu at wala silang magawa kundi to bow down to what you carry. Ganun si Jesus Christ nung panahon niya na nandito siya sa lupa. Ganun ang operational dynamic niya. Nakita ba natin nung sa harapan niya yung may daladalang legions? Hindi na natin pupuntahan ang
Isang lalaki na nanirahan na sa sementeryo kasi ang dala-dala niya legions. Pag sinabing legions, may daling 1,200, right? 6,000, sorry. Pag sinabing legions, naalala nyo yung account na sinalubong si Jesus Christ nang sabi niya, ito na ba ang oras ko para i-judge, para parusahan? Nagtanong pa siya kay Jesus Christ. Uh, ang dala niyang espiritu, sabi niya, what is your name? Sabi ni Jesus. Hindi ba alam ni Jesus? Alam. Pero sinabi, nag-confess siya, sabi niya, legions. I am legions. It means 6,000 na masamang espiritu ang daladala ko sa katawang ito. Imagine, the capacity, yung spiritual capacity niya is big. 6,000 demons. Yung may dala-dala nga ng anger, bitterness, stubbornness, and rebellion, yung apat lang yun. Ay, para na talagang siyang diablo ang mukha, ang countenance. Ano pa kaya yung 6,000 na demonic spirit ang dala-dala niya? Sa harap niya si Jesus, alam mo ba, walang magawa ang mga demonyo. Naghanap sila ng body. Hindi si Jesus pwede salinan kasi he is so clean, clear, pure, and uncontaminated. Walang portal ang diablo sa buhay ni Jesus. Pumosisyon siya ng being clean, pure, and uncontaminated, kaya hindi siya masalinan ng mga masamang spirito. Saan pumunta? Sa babuyan, sa piggery. Pumunta, affected ang marketplace, ang piggery. Imagine mo, 6,000 na mga baboy ang sinaniba ng dala-dala ng isang individual. Did you see the spiritual capacity of those individuals ng tao? Kung kaya ng isang individual ang 6,000 demonic spirit na dalhin sa kanyang katawang ito, how much more kung extend natin, expand ang spiritual capacity natin, ang dalhin natin kingdom, the character of Christ, the nature of Christ, the perspective of Christ, the mind of Christ, the attitude of Christ, the way Christ decide, the way Christ uh, operate in foresight. Alam mo yun, Christ, nakuha ba natin yung capacity? So, affected ang marketplace because those legions and demons bow down to Christ. Yan ang magiging trabaho ng church pagdating ng panahon. How would you like to be in that kind of work? Kaya, dyan sa school ninyo, bago tayo magtapos, itutuloy natin ito sa next Saturday. I hope you learn something dahil nagbukas na ngayon ang klase, operate in discernment. Operate in the spirit of discernment. Kilalanin nyo anong klaseng espiritu ang nag-ooperate sa kaklase nyo. At kung demonic spirit ang nag-ooperate sa kanya, do not fellowship with him or with her. Maliban na lang meron kayong narinig sa Santong Espiritu na maliwanag na bring him into Christ. Pero kung wala, don't attempt. Kung strong kayo, na alam nyo siyang madadala nyo, go. Pero kung kayo ang madadala at malalamon ang carry niya, do not attempt. Ganyan ang laban nyo ngayon. Ganyan ang laban nyo ngayon. Mga minamahal kong finishing generation, kung na kayo man ay nasa corporate world, okay? Nasa marketplace, nasa corporate world, like Ate Joanne, sa ibang company, lagi kong sinasabi sa kanya, operate as spirit man, ang boss mo, ang mga subordinate at ang mga people above you in that company is a spirit man. O, kilalanin mo anong caring spirit ang dala-dala nila at hayaan mo na pumosisyon ka doon sa posisyon na ang dala-dali nilang demonic spirit mag-bow down sa carry mo na Kristo. Palaguin si Kristo sa buhay natin kasi yun dapat ang ating operational dynamic as a church. Clean, pure, and uncontaminated is a powerful position as a church dahil walang portal ang diablo sa buhay natin pag ganito ang ating posisyon as finishing generation. Amen ba? Alas 8 na, may service tayo bukas. Itutuloy natin ito bukas. Actually, 10 ang prepare ko. Hindi ko alam. Next meeting, next Saturday. 10 ito, hindi pa tayo naka number 1. Mag-operate tayo sa discernment, okay?
Ano man ang nakita nyo ngayon sa session natin na nag-ooperate sa inyo, may stubborn spirit ba? Hindi ngayon mo lang nalaman, isuka mo yan. Kamuhian mo yan. Meron pa ba ng pag-ooperate? Puro self pa ba? It's all about you? The I, the me, the myself? Ay nako, iparedefine nito kay Lord kasi it's no longer about us. It's about kingdom ang kailangan natin ma-build. It's about Christ. It's about the character of Christ, the mindset of Christ, the mind of Christ na we need to possess the mind of Christ. So ito yung mga kailangan natin i-fix. So yung be careful, yung obedience, i-settle yung connection, yung respect, honor and respect, yung stubbornness at yung pagiging unmindful at casual ninyo. Yung familiar lang, familiar sa tinig ni mama, ni mami, ni daddy at ng mga spiritual parents, familiar kahit na sinabihan ng ganito kasi hindi kayo connected. Kaya nagiging familiar. So ayusin ito dahil hindi ito pwede magdala sa atin sa greatness. If we want to be great in this hour, in this season, because greatness will start here and now. Hindi 5 years after. No, ngayon pa lang, kailangan i-mindset natin ang ating mga sarili that we are great, we are different, and we will make a difference. Amen? So let's all pray. Father, we thank you so much for what you have done in our spirit. As we transact with the Holy Spirit by the word and by the Spirit, we know and we believe that we will fix this, oh Lord God. The way we decide will be vigilant. Hindi na po kami, Panginoon, mamumuhay ayon doon sa luma naming nakasanayan na mali, kundi babaguhin po namin ang dapat baguhin. Isiset po namin ang aming kaisipan sa mga bagay na espiritual. Isiset ang aming puso at espiritu sa mga bagay na espiritual. At kami po ay mag-ooperate as spirit man, O Lord God, no longer as natural, no longer as ordinary, no longer as before, but we will become new, O God. Maraming salamat sa iyong salita na patuloy pong tatrabahuin ang bawat isa at mag-yield ang bawat isa. We are going to hate every wrong thing in us, O Lord, and this will all never become our portion, Lord God. Ang mga kinamuhian nyo sa isang individual na ginagawa ay kamumuhian din po namin because we want to possess the mind of Christ. We want to embrace, oh Lord God, the quality and the character of Christ because we want to become a part of this kingdom that is about to manifest on the ground. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Good night, everyone, Amen. and Good see you. night. Good night, Pastor Naomi. Salamat po sa iyong presensya at sa presensya ng bawat Opo. isa. At Thank you. tomorrow is Sunday. Let's connect to Zion. At ipasend ko po doon sa group yung video ng engagement ni Ate Joanne